Galing UPLB. Galing UPLB. Galing UPLB. Oras po natin mga batchmates at mga classmates, 3:42 in the afternoon. Kamusta po kayo dyan? Ano bang merienda natin dyan sa may Lake Caliraya, Doc Rina? Mga kasama natin sa graduate school, no? Abangan yun sa Wednesday again ang ating programang PAC para sa agrikultura at kalikasan. Sangbang Lake kami pupunta. Yan ang alamin nyo. Alas 12 ng tanghali yan, Har. Panoorin nyo po ang programa naming PAC. Anyway, Har, ngayon ay syempre, dahil ngayon po ay linggong ito, ay Tuklas UPLB. Ang kasama ko ay si Har. Har, ano bang pag-uusapan natin ngayon? Magandang hapon, Kuya RJ, at magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon nga ay pag-uusapan na naman natin dito sa Tuklas UPLB ay ang mga research and extension activities ng universidad. At syempre, bago ko po ipakilala ang ating guest para sa hapong ito, ay panoorin naman po muna natin ang featured Agora Technology for this week na sakop ng focus area na food security and sovereignty. Napanood nga po natin na ang featured technology natin para sa linggong ito ay biofertilizers. At isa nga dito sa biofertilizer ay pag-uusapan natin ngayong hapon. Kaya inimbitahan po namin ang isang university researcher mula sa National Institute of Molecular Biology and Biotechnology ng UPLB na si Ma'am Juliet Anarna. Magandang hapon, Ma'am. Welcome po sa Tuklas UPLB. Okay, magandang hapon po sa ating lahat. At isang kasiyahan po ang ako ay maimbitahan dito sa Tuklas UPL. Oh, wow. At syempre si Ma'am Juliet ay bago maging press friend ng bayan, presidente ng UP Rep si Polly, ay si Ma'am muna ang aming pong president, no? Before pa. Ayan. So sino po bang kasama? Pero Polly kasama ka na noon, no? Yes. Nung time na 'yon, no? Ganun po katagal si Polly dito sa university. But anyway, ano na pag-uusapan niya natin? Ayan, ang pag-uusapan nga po natin ay itong bio and technology or yung biofertilizer na binuo at inimbento ng UPLB Biotech sa pangunguna nga po dati ni Dr. Mercedes Garcia. So isa-isahin po natin, no, Ma'am Juliet? Yes. Siyempre, ang unang tanong, ano nga ba ang bio and technology at paano ito nabuo? Ang bio and technology ay isa sa biofertilizers. Isa pa lang yan, madami kasi yung biofertilizer sa biotech na nakakatulong sa ating magkasaka. Ito ay isang microbial pataba para sa mga halaman, lalo na ang palay at mais. Ito ay inimbento ni isang professor emeritus, si Dr. Mercedes Umali Garcia. Laging may umali yun nung siya ay nabubuhay pa. Pinagmamalaki niya na isa siyang umali. So, siya ay isa sa ating mga tinuturing na pinaka-best na inventor dahil dito sa natuklasan niya na BioN. BioN, isang microbial pataba para sa palay at mais na nagbibigay ng nutrient sa ating mga halaman. Sa ngayon, ito itinetest natin at pwede nang gamitin sa mga gulay. Ito ay nakakapagpataas ng ani by 11% sa ating magkasaka. And ito ay sinusuportahan ng Department of Agriculture. Ayan. Siguro Ma'am Jude, diyan ko puputulin ng konti kasi nabanggit yung Department of Agriculture. Yes. Kasi sabi niyo po niyo na-develop ito kailan pa, Ma'am?
40 years ago 40 years ago. Ayan. Pero kailan lang parang naging maingay bigla tong BioN. Ano bang Yes. meron? Ano bang kwento diyan at biglang meron pala tayong BioN at kailangan na mai-promote at magamit na ating mga magsasaka. Actually, naging maingay na ito way back 2004. Okay. Through the support pa rin ng Department of Agriculture. Maswerte kami through the court that was 2004. Si Dr. Arturo Salazar is one of the maraming dito leaders na tumulong sa atin, and one of that is Dr. Salazar, Dr. David, yung matataas na sila yung mga namili ng technology. Dr. Davide, si ex-Chancellor Velasco, si Dr. Rene Espino, yung maraming tumulong sa atin na napili itong technology na ito na maipamahagi sa ating mga magsasaka. Dahil nga yung na-testing na yung maraming testing sa buong Pilipinas regarding this technology. Ayan. Pero mabanggit ko na lang din, ma'am, ang isa kasing sinasabi na dahilan kung bakit maingay ngayon ang BioN ay dahil nga meron tayong kinakaharap na krisis pang ekonomiya na talagang apektado din yung sektor ng agrikultura natin. So, kamusta po yung mga project or activities natin na may kinalaman sa pagpo-promote at pamamahagi nitong BioN fertilizer? Okay. Gaya ng sinabi mo kanina, bakit biglang nag-boom? Yun ang una, no? Okay. Dahil mahal ang abono Okay. sa ngayon. Mga farmers natin hindi maka-afford na maglagay ng tamang dami ng abono, ng tamang sustansya. So, hindi nila kayang bumili. So, sa pamamagitan ng Department of Agriculture, hindi lang Department of Agriculture, may mga private sectors din tayo na involved sa pagpapromote ng nitong technology na ito. Actually, may mga planta tayo buong Pilipinas. But unfortunately, out of 83, meron na lang tayong 17 na So, talagang konti na lang. konti na lang dahil nga nagkaroon ng problema nung araw sa yung mga biofertilizer scam. Pero sa ngayon dahil mahal ang abono, nag-boom na ulit si BioN. Siguro na-realize naman talaga ng mga users natin na epektibo ito. Opo. Kasi hindi naman sila tatangkilikin ang teknolohiyang ito kung hindi nila nakita na effective itong technology. Ayan. Nabanggit nyo nga po, ma'am, na mahal yung abono kaya natin pinopromote ngayon. Ano po ba ang siguro magkano or saan din natin nabibili itong BioN fertilizer na to kung ikukumpara natin sa mga chemical fertilizers Parang, at commercial fertilizers? Kumbaga, ano ba yung difference? Malaki po ba talaga ang difference sa presyo? Doon sa masabi ko lang, doon isa sa benepisyo na makukuha natin sa BioN yung tinatawag nating reduction on the chemical usage. Hindi namin sinasabi na wag na maglagay ng abono kung may BioN. BioN is only a supplement. It can substitute 30 to 50% of the nitrogen requirement ng halaman. So, makatipid ka ng kalahati, malaking bagay na yun sa ating magkasaka. Opo. And at the same time, may increase in yield by 11%, thereby increasing the income of our poor farmers. Yung kasi ang laging target natin yung matulungan yung ating mga magsasaka. Yung sa 11% po ba na yun, ma'am, merong minimum na sukat ng palayan or nataniman para ma-claim yung 11% na yun? 11% per hectare yun. Per hectare. So, kunyari, ang isang hektarya, umaani ng 90 kabans to 100 kabans, may increase na 11% doon. So, malaki din talagang tulong yun. Malaking tulong, malaking tipid sa ating mga magkasaka. Ayun. At bukod po dito, ma'am, sa ani and yung sa pagbabawas natin ng chemical usage, meron pa po bang mga ibang benepisyo na maaaring madulot ang BioN? Doon sa yung mga benepisyo na naidudulot niya, in layman's term, ang tawag nila ng mga magkasaka ay bakuna sa halaman. Bakit? Kasi may resistensya
sa sakit at peste na dumadapo sa palay. Palay at mais to palay and mais. Palay sa tungro, mais yung mga borer, mga corn borer. So napansin namin na kung gagamit ka ng Bio-N, ito a feedback from the farmers, not from us, na yung mga halaman na nilagyan ng Bio-N ay mas matibay miski sa bagyo daw yung naka-stand pa sila yan kasi ang isang benefit nito nakakapagparami ng ugat ng halaman. Either siya ay palay o mais. Pag marami ang ugat, so maraming makukuhang sustansya mula sa lupa. So magiging strong yung halaman mo kung merong paglalagay ng Bio-N sa halaman. Pero Ma'am Juliet, nabanggit nyo, no? So, palay at mais. At binabanggit nyo, meron na rin na pag-aaral na pwede na rin siya sa pero sa mga gulay. Actually, marami kami ng data sa biotech. Yun yung nire-report natin sa OBCRE. For project. Talaga yun. Napag-alaman nga din po namin na pwede siya sa gulay bukod sa palay at mais. Kaya yung isa naming tanong ay, paano po ba ito talaga natin ina-apply dun sa ating mga pananim? Or kaya po ba ay meron ng mga na-i-post, na-i-publish ang biotech na instructional videos para din magabayan ng ating mga magsasaka? Okay, magandang tanong yan. Ang nangyayari kasi nga sobrang daming inquiry. Opo. O nga kanina po si Ma'am, ang dami pong nag-textmate na magsasaka, nagtatanong kasi gusto ko rin naman masagot lahat kasi ipinost ni Secretary Dar yung ating pangalan, pati phone number. Wanted, Juliet Anarna. Kaya nabigla ako sa dami ng inquiries na pumapasok. But I tried to answer all talaga. Kasi kakahiya naman kung hindi na-ignore natin. So, kailangan natin sagutin yung mga katanungan. So, yung sa tanong mo, how to apply, ipinost ko na rin sa Facebook. So, pinasa Facebook na ngayon yon. So, marami kasi ng paraan ng pag-a-apply. Bawat lugar, iba't iba ng paraan ng pag-a-apply. Kunyari sa palay, meron nagtatanim ng sabog tanim, merong punla, meron dapog. So, sa iba't ibang paraan ng paglalagay ng Bio-N ay iba't ibang paraan din ng pagkatanim. No? Kung ang pinakamadali sa mais Sa mais seed coating lang. Pasain mo ng konti yung mais, i-apply mo yung Bio-N. It's not toxic yung ating fertilizer kasi sterile yan. Siguro nakapanood nyo na kung paano na ginagawa yan. Talagang aseptic and sterile. Hindi nakakatakot na hawakan ng ating mga magkasaka. And the technique on the application is designed for our farmers. So madaling maintindihan ng ating magkasaka. Hindi sila tatamaring gamitin. Siguro bago ka mo, may tatanong lang ako. Siyempre, it's 40 years ago na to, no? Nung dinevelop. Pag ganyan ba, yung mga technology natin sa UPLB na, kumbaga, full-blown na, kumbaga, mature na technology, ano pa yan? Meron ba siya pa rin na continuous research dyan na ginagawa tayo? Like, di ba, yung narinig tayo, fortified with ganito yung ibang mga pagkain. Pag sa mga ganito, fertilizer, at meron po bang ongoing research pa rin to improve Bio-N on other fertilizers natin, ma'am? Yes. Meron tayong improvement syempre. Sa bawat technology, there is always an improvement. Hindi lang, kasi itong ating phase 1, si Bio-N is nitrogen only. Okay. And the farmers are looking for a technology na hindi sila malilito. Kasi nalilito sila di ba, pag sinabi mong fertilizer, there is a composition of nitrogen, phosphorus, potassium. So, ngayon, itong mga bata na mga researcher natin sa biotech, which is, kasi magre-retire na ako next year. Hindi naman halata, ma'am. Na sila ngayon ang magpapatuloy ng research. No? So, katulad ni Dr. Reyes Benson and Maria Christine Brown, they are the one who will handle yung technology na siyempre, retired ka na. Meron tayong i-mentor na hindi naman dapat nating ipagdamot yung ating nalalaman para sila naman ang mag-improve ng technology for our farmers. So, kasi kahapon, meeting namin sa DA, nalilito rin si farmers sa dami ng biofertilizers. That's the truth. Kasi gusto nila
a packet na nandun na lahat. Parang ng isahan na nutrient. lang. No? Isahan na lang. Oo. Bakit ba may nitrogen? Opo. May Ano phosphorus. pong Tama naman. ma'am sinasabi natin kapag ganun po yung kanilang hinaing na sana magkakasama na sa isang Yeah. packet lahat? Ongoing yung studies natin. Mm. Kasi hindi naman kapag sinabing mong nandun, meron pang mga testing yan sa field. Opo. They just wait and makakalabas yung technology from Mm. UPLB. Pero mahalaga din talaga na nakikinig po tayo sa ating mga farmers para Farmers, doon. no? Kasi Exact- syempre para sa kanila po talaga yun. Exactly. Mas nung umpisa hindi ako marunong yan ng farming eh. Mm. Sa kanila pa ako natututo ng matututo ka ng maraming bagay from Opo. the farm. Ayun. So maganda din naman po talaga yun na hindi lang sila yung nakikinig sa mga eksperto kagaya po nyo ma'am, pero sila din meron din tayong natututunan galing po sa Exactly. kanila. Yun. And then ma'am, tanong ko na lang din po, syempre nabanggit natin kanina na malaki nga yung diferensya or matitipid natin. Magkano po ba at saan natin pwedeng bilhin itong bio and fertilizer? Malamang maraming Makikita po ba namin yan sa magtatanong. pinakamalapit na tindahan? Yes. Actually, through the Department of Agriculture din, na meron tayong tinatawag natin na establishment of bio and mixing plants. Mhm. Dito sa establishment, ang nagpondo ng mga equipment nito, ang Department of Agriculture. Okay. Ang part natin is the training and technical assistance. Siyempre, meron tayong MOA. May mga licensing na ginawa noong araw. That was 2004. And they are our market. Kasi ani mo yung isang technology kung wala ka namang market. Yeah. Kailangan maibigay natin yan sa mga end user. Mhm. So, yun ang umpisa noong yung availability Opo. ng technology. So, meron tayong 17 na mixing plant na nagpo-produce ng bio-N. So, bawat inquiry nga, ang tinatanong natin, nila, saan mabibili? Opo. So, kung wala ang bio and mixing plant, UPLB Biotech will provide the goods, the products. Yun So, ang pwede po silang diretsong bumili sa Biotech. sa Biotech Okay po. at 100 pesos per 200 grams. The recommendation is 5 to 6 packets per hectare. Okay. Okay. 5 to 6. So, parang ano yun, ma'am? 500. Isang kilo. Yeah, Isang kilo tama. mahigit para sa Yeah. isang ektaryang Yes, taniman. Kasi ang 5 packet is recommended for rice. 6 packets is for corn. Dahil yung 1 packet is good for 3 kilos of corn. Okay. Pero paano yun, ma'am? Like kung magre-request ang farmer sa inyo, ano po yan? Pwede bang, mayroon ba kayong palala-move? No? Mayroon bang courier services yan? Pwede bang Tama gano'n? yan. Opo. Na-research na namin lahat Yun. ng logistics. So, meron kaming mga bus, sa LB, lahat. Basta ang promise ko nga doon sa mga nagte-text, bigay nyo address nyo at makakarating yung Yun. bio-N. Opo. Then, kunyari, tinatanong ko sa text, taga saan po kayo? Taga Coronadal. Ito yung mixing plant yan. Ito yung contact person. So, we let the mixing plant na doon. Sila na po ang diretsong makipag-usap. But ang ano ko lang doon sa huling text ko, pag hindi nila kayang ibigay at hindi available, just text us sa Biotech. Okay. At dahil nabanggit nyo nga po yan, ma'am, siguro po marami na din kayong natatanggap na inquiries, kayo pa lang. So, sino po kaya ang pwede namin makontak sa Biotech po ba tayo diretso? Or ano po ang ating mga contact details para ma-take note ng ating viewers? Si Miss Sophie, hinihingi niya sa akin yung mga list ng mga mixing plants. Hindi ko pa lang na isusulat. Pero, ano yan, ipapublish ni Sophie siguro by Facebook. Ano pong Facebook Sophie ni ma'am? Mercado. Nino. Ako. Hindi ma'am, saan niyo pinopost? Juliet. Yung kanina ma'am, nabanggit nyo yung kung paano i-apply sa Facebook. Saan nyo po sa Facebook ma'am Doon ko sa personal kanina niyo kasi po hindi ba, ako ma'am? marunong actually ng mga ganyan. Yung anak ko Okay. Nando sa Julieta Anarna. Hanapin niyo si Ma'am Juliet. Yeah. Julieta Sa Facebook. Arna. Hashtag bio and hashtag UPLB Biotech.
Ayan, may Humahashtag. hashtag Kasi BioEnhance. hindi ko rin alam yung ano. Ayun, opo. Pero kung meron kayong mga questions po Ayan. tungkol dito sa produkto, syempre, pwede nyo pong i-message yung UPLB Biotech na Facebook page po nila para yun yung Yeah. official. Pero syempre, kung gusto nyo pong makita kung paano ginagamit or ina-apply itong biofertilizer, ay hahanapin nyo po ang Facebook account ni Ma'am Julieta Marami. Anarna. Ayan. So, Ma'am, ano na po kaya ang next steps para sa biofertilizer natin na ito? Yun. Yun nga, ang next step niyan, sa ngayon kasi we are on the production ng order ng DA. Kaya sobrang busy kami. Siguro millions kasi yung pinag-uusapan na dito. Opo. So we are busy with that. So continuing research, kasi alam mo kahit na bio na siya, we must promote talaga, ipakita sa farmers yung effect. Okay. So may mga techno-demo farms, yung extension office namin. Hindi lang naman kasi ako yung involved dito sa technology na ito. We try na magkatulong-tulong kasi medyo hot cake ngayon eh. Opo. Oo. Kailangan natin ng tulong diyan sa promotion. Medyo kung hindi kasi ang technology kailangan acceptance ni farmer, support ni government. Opo. Yun talaga ang magkatambal eh. Kailangan matulungan din tayo ng gobyerno. Bilhin tayo ni farmer ng technology. So we try na mapaganda pa lalo ang service natin, yung quality. We must be sure of the quality na lalabas sa farmer. Ayan. So yun lang ang inaano. The quality control should come from sa biotech. Ang mga quality control niyan. Ayan, Ma'am Juliet, siguro para mas iano natin dahil syempre right now matatapos na rin naman yung current administration, we will have a new one. If yan, may binabanggit na kayo, if you will be asked, ayan, Ma'am Juliet, no? Bilang kayo po ay magre-retire na pala next year and you experience na rin po yung research and extension ng biotech tungkol dito sa ganito klase mga teknolohiya sa ating agricultural sector. If kayo matatanong, Ma'am Juliet, ano po ba dapat ang bigyang pansin immediately, given our situation and context, dapat bigyang pansin ng susunod na administration sa sektor ng agrikultura? Next administration. Oo, kasi ma'am, ilang araw na lang, di ba? Oh, yeah. Ano po bang tingin dapat tingnan? Continuous support pa rin with the continuous support pa rin sa mga technology natin. It's Filipino technology. Filipino, yeah. We must be proud na may mga technologies tayo. Okay. Maraming scientists na available sa UPLB na handang tumulong sa mga magkasaka natin. So, continuous the support to our technologies available dito sa hindi lang sa UPLB, to other campus. Baka marami rin naman mga researcher diyan na available. Ma'am, may tanong dito, baka gusto daw ng dapat meron din kayo mga parang online store ang biotech. Pwede naman. Kasi meron tayong mga licensing agreement. Opo. Di ba? Alam ni Sir, ni Obicre. So, alam mo daw yan, Har. Opo. Alam ni Obicre yun, na yung mga licensing. Alam din ni CTTE. Kasi kami sumusunod. Maraming interesado. Maraming interesado dyan. And they can open naman daw ang university natin doon sa mga licensing agreement according to Dr. Emil. Sa CTTE. Opo. At CCTE pa rin ba? TTBDO. Naku, magre-retire na nga si Ma'am Juliet. Ayan. Pero siguro ma'am, bago namin kayo pakawalan ngayong hapon, any messages po or baka may mga gusto po kayong pasalamatan na mga kasama nyo po sa pagbuo nito at pag-develop nitong bio and fertilizer. Pwede po kayo tumingin dyan sa camera ito, ma'am. Especially, syempre, yung ating inventor, si Dr. Garcia, and yung mga sa dami ng tumulong, like yung mga previous administration, time ni Dr. Salazar, Dr. Davide, Dr. Velasco, and baka may malimutan ko, si Dr. Espino kasi lahat yung mga yan nagpondo eh. So, hindi kasi ma-materialize ang technology kung wala yung mga nagpondo, nag-promote, katulad ng Farmer Scientist Group. Sila yung nag-testing. Yung mga data nila binibigay sa amin para ma-encourage yung mga farmers na gumamit.
this project is under Dr. Romulo Davide. And tumulong sa mga nag-help din sa amin, sa mga license, yung pagkuha ng lisensya. Kasi hindi ka pwedeng magbenta ng isang produkto. And kasi itong Bayon is an income generating project. Napakarami naming natulungan dito, job opportunity. Dito marami nabigyan ng trabaho. Actually, yung mga team ko, they are with us for more than 20 years. Without this team, this cannot be achieved. Siyempre, support ng aming director, Dr. Marilyn Brown, and mga deputy directors namin. Thank you for the support. Yun lang. Ayan. And happy retirement very soon. Yes, congratulations din po, ma'am. Kasi syempre kung di po dahil na-mentor kayo ni Dr. Mercedes Umali Garcia ay hindi po namin kayo ma-i-interview ngayong hapon. Ang ano ko lang diyan, talagang kailangan ka bilang isang worker, kailangan mo talagang dedicated sa work. Ayan. Sabi nga po kanina ni Ma'am Juliet, serve lang ng serve. Serve lang ng serve. Kahit na yung text sa katulad. Nakita nyo, yung mga sinusulat ko pa yun sa notebooks. Kasi kailangan ni DA kung pwede daw makuha yung mga, kasi output din nila yan. Output din natin. Opo, ayan. So maraming salamat po, Ma'am Juliet, para sa ating usapan na kahit maikli lang ay ang dami po nating natutunan at nalaman about sa bio and fertilizer. Ayan. Okay. Thank you. Thank you for po. the invitation. Har, meron ka bang mga ilang paalala sa OVCRE? Opo, meron lang po kaming dalawang paalala. Ano ba to? Siyempre, unang-una, nung last May 30 po ay ginanap po natin sa OVCRE kasama po ang accounting office yung ating orientation para sa externally funded projects na research implementation. So uploaded na po. Uploaded na po sa ating YouTube channel ang first part nung naging orientation. So pwede nyo pong panoorin yan at maikli, paalala lang din po na ang deadline para sa ating RSR. Pwede bang i-mute si Har? Hindi nyo po ako pwedeng i-mute. Rating period po ngayon ay July 15 ang ating deadline. Nakapost din po sa ating Facebook page ang mga FAQs para kung sakaling medyo nalimot-limutan na natin ay mabalikan natin. Yan, July 15 po ang deadline. Mga progress report natin dyan. So, para po maging updated ay follow nyo lamang po ang social media pages ng OVCRE. Yan po ay at UPLB R&E. And mapapanood nyo po yung ating mga Agora Technologies at information about sa Agora sa agora.uplb.edu.ph. Okay, thank you, Har. At syempre po, i-follow nyo rin po at i-like yung page ng Facebook page ng Biotech, no? facebook.com/biotech.uplb para makita niyo po doon yung mga ganap at technologies na dinidevelop po ng Biotech. At binabati po natin yung ating mga viewers doon. Ayan, OT daw tayo. Nako, si Haram bahala sa OT. So, binabati lang natin yung ating mga viewers ngayon. Bago tayo matapos, si Sofia Mercado, Rory De Los Reyes, Zenny Maria, Reyes Francis, sino po ba to? Zenny Marie, Annalisa Gabatin, of course si Doc Joby Abalos, no, sa VetMed, Ray Neri, Mark Devon Maitim, Mary Jane Hernandez Santa Ana, of course si Tita Emmy, ano bang ulam natin dyan sa OAR, alamin natin bukas, si Jemo, of course si Sir Gen, at lahat po na nakatutok po sa ating mga alumni na nakatutok po sa ating pong programa. Sa oras po natin, 4:11. Maraming salamat po sa iyong pagtutok. Yung mga tanong nyo pala regarding sa next week sasagutin natin yan. Paano na ba next semester? Limited face-to-face na ba tayo? Or papasok na ba ang mga isko ng 100% sa campus? Naku, alamin natin yan next week. Kaya po, tambay ulit tayo sa programang hatid ay samot-saring kwento at balitang nagpapamalas ng husay, puso at talino ng mga isko at iska ng UPLB. Ito ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Class dismissed. Happy weekend. Ingat po tayo mga scholar para sa bayan. Padayon.